Gandang hapon mga butingting. Meron tayong another repair. So, ang tawag dito pasa load. Galing siya sa isang tropa natin technician. Ano siya, cellphone technician. And laptop and desktop din. Kaso, hindi niya na raw maasikaso kaya pinasa na lang sa atin. So, ang gagawin natin is, all-in-one PC. So, pinadala lang sa atin motherboard. Check natin kung anong problema. Kasi, sabi niya, nabuhay niya na raw to. Kaya lang, pag ang buhay, tapos pagka sinutdown mo, ayaw nang mabuhay ulit. Parang ganoon, hindi ako sure ha. Pero yun yung sabi niya sa akin. So, ang gagawin natin is, try nating i-repair kung magagawa or hindi. So, simulan na natin. Set up ko lang itong camera. Dami raw trabaho si tropa nating technician. Sana all maraming repair. Ano kasi tayo tago yung ating shop. Pero nasa process tayo ng pagpapagawa ng shop natin. Actually, baka Monday i-start nang ipagawa yung shop. Dito lang yun sa bahay namin, tabing kalsada. Nandito yung charger niya. Balot na balot siya ng bubble wrap. So ito siya. Tingnan natin kung ano yung problema niya. Kunin natin yung HDMI cable. Charger. Power jack. Ayun. So ito. Tingnan natin kung mabubuhay. So, base rito sa thermal camera ko, may umiinit sa kanya. Actually, nakasaksak pa pala yung thermal cam ko, hindi ko napansin. Ayan, oh. Kung nakikita nyo yun, may umiinit sa kanya. Yun, oh, mainit na mainit. Saan kaya yun? Kuha tayo ng panturo. Mainit to, oh. So ito yung mainit. Hindi ko sure kung capacitor or MOSFET. Pero hindi ko alam pe-press muna natin yung power button kung mag-on siya. Pero based dun sa thermal camera kasi umiinit eh. Umiinit yun. At itong IC na to. Pero sobrang mainit to.
natin yung thermal camera. Saan ba yung power button nito? Hanapin ko lang muna yung power button niya. Power button. So itong may kulay. Tingin ko ito yun. Power on. Umikot. Umikot siya. Tingnan natin sa... Ay pala yung monitor ko. Balik natin yung monitor. So wala siyang display. Dahil sa monitor ko walang lumabas na display. Sa keyboard wala rin tayong numlock. Hindi siya nag-on yung numlock. Caps lock wala rin. So wala. Ngayon siyang patayin ulit. Power on. Yun, meron na tayong numlock. Pero wala tayong display. At dalawa HDMI connection. Nawala ulit yung numlock. Ayun, meron numlock pero walang wala na naman yung numlock. On and off yung numlock niya, oh. Oh, yan, meron, di ba? Pero wala tayong display. Oh. Numlock, wala na naman. Oh, meron na namang numlock, on and off, eh. Ibig sabihin, good ang system, pero no display. Itakyan natin itong ano. Meron siyang dalawang ano yun, HDMI. Ayun, meron na. Dito pala siya sa kabila. So may display na siya.
Ano yung problema nito? Bit natin yung mouse. Tingnan natin yung specs niya kung ano. Core i7 7th generation. Meron siyang 16 gig na RAM. Windows 11 Pro. Check natin ang GPU niya. Intel HD graphics. So, buhay siya ngayon. Hindi ko lang alam kung ano yung sinasabi sa atin ni tropa natin. Linisin muna natin siya. Patakbuhan muna natin ang ganun. Good naman ang temperature ng CPU niya, GPU, SSD. So, habang inaantay natin to, kakantahan ko muna kayo. Joke lang. Habang inaantay natin to, ano ba dapat natin gawin? Hindi, antayin na lang natin. Papas forward ko na lang kapag complete na to, itong scan na to. Tapos, pakikita ko na lang sa inyo. Post ko na lang pala, post. So, natapos na yung scan natin. Windows Research Protection found corrupt files and successfully repaired them. So, okay na yung corrupted files na corrupt.
So try natin siyang i-restart, i-shutdown. Kasi parang yung pagkakaintindi ko sinabi sa atin ng tropa natin technician eh. Shutdown natin. Pag binuhay daw, hindi raw nabubuhay eh. Good morning mga kabuding-ding. So, i-continue natin tong video na to. Ito yung tines ko nung kahapon ko to tines eh. Nung dumating sa akin. And upon checking, wala tayong nakikitang problema doon. Maliban nung nag-reset lang tayo ni CMOS battery. Then, right then and then, yung araw na yon nung tinitest ko siya, inano ko siya, binurn test ko rin siya. Kasi sabi ng may-ari, naghahang daw tong, actually all-in-one PC to eh. Naghahang daw yung PC. Pag ginagamit mo, ba nanonood ka ng YouTube, bigla na lang daw siya maghahang pagka matagal na. So tinest ko siya, binurn test ko siya, almost 4 hours ko siyang ginamit. Wala akong nakitang problem. Ginawa ko, sinutdown ko siya, then binuhay, shutdown, buhay, restart, buhay. Inon ko. Wala akong nakitang problema. Nung pinagpahinga ko siya saglit, siguro mga 1 hour ko siyang pinagpahinga. Nung bubuhayin ko siya, wala na siyang display. So umiikot yung fan, pero kahit na umiikot yung fan, pag chinek mo yung wala siyang display. So, yun yung na-encounter kong problema rito. Kaya pala yung kaibigan natin technician is na rito, nahirapan. So, sana hindi rin ako mahirapan dito dahil itong gantong issue ng computer is prone to sa back job. Kasi magno-normal siya, gagana siya ng normal, tapos biglang hindi na siya gagana ulit. Ayun, so test natin siya, check natin ulit kung ano yung mga kung ano yung problema ng motherboard na yan. Saksak muna natin. Kabit natin tong HDMI port niya. HDMI cable. Kabit din natin yung keyboard. Then press natin yung power button. So ayan, umikot siya ngayon ng ganyan lang ikot niya. So ayaw lang umikot. Press ulit natin power button. Ayun o, ayaw niya nang mag-on. Ayun o. Yan, nag-on. Diba? Titingnan natin kung mag-display. So wala tayong nakukuhang display. Namatay. So nag-reset lang si BIOS. So wala tayong nakitang display. Ayan. Wala siyang display. So umiikot yung fan. Numlock, hindi rin siya nagre-response. Wala tayong nakikitang numlock.
So, yan yung ito-troubleshoot natin ngayon. Try natin tanggalin. Manually natin siya. Isang RAM lang muna. Ayun, nag-display tayo, mga kabuting-ting. Kaya lang, pasukin natin yung BIOS, baka makakuha natin sa setup sa BIOS. Nag-restart lang, oh, hindi na nabuhay. Oh. Ang problema kasi nitong mga gantong board, mga kabuting-ting, ang hirap kumanap ng BIOS nito. Dahil gawa ng ano to eh. Not sure kung China ba to. So nag-on siya nung tinanggal natin yung isang RAM, yung isang RAM stick, nag-on siya. Pero nag-restart, hindi na siya nag-display. Try natin ulit. Bago tayo pumasok sa board level, kasi may nakikita ako sa ano niya eh, sa board na umiinit, sobrang init niya. So bago tayo pumasok doon, mag-basic muna tayo. Although tingin ko na basic na rin to ng ano eh, yung unang tumingin ng technician. Mag-basic muna tayo. Press ko yung power button. Ay, wala pala yung supply. Press natin ulit yung power button. Migot yung fan. Tingnan natin yung mag-display. So, napasok natin yung BIOS niya. Ano ba ngayon? October. So, 10, 17, 2025. System time 11:49. 11:49. CPU SATA bakit naka-disable yung ano? Tingnan natin mag-display ulit. So nag-display tayo.
Wait lang, wait lang. Hanggang ko on ulit. Okay. Patayin natin. Kabit natin yung SSD niya. Press ulit natin sa power button. Tingnan natin kung papasok. Hindi tayo nakapasok sa BIOS ah. Anyway, okay lang. Pumasok naman sa Windows. Diyan natin siya subukang i-update yung BIOS. Tingnan natin. Ito na nakakabit yung mouse natin. So connect natin muna siya sa Wi-Fi. Punta tayo sa Google Chrome. Sana may makuha tayong BIOS nito. Hindi nakalagay yung model nung ano niya, PC niya. Default string lang.
System model, default string, bias niya 5.12. Paano natin ma-update ang bias nito? Shutdown natin. Check ko muna yung model ng board nito. Ang napansin ko lang kasi rito may umiinit na inductor eh. Sobrang init. Hindi mo siya mahahawakan within 5 seconds. Masusunog yung kamay mo. Mapapasok ka. Ganun siya kainit. So, check muna natin yung board nito. Natin. Tanggalin muna natin 'to, baka kasi nasa loob nito yung model ng yung code ng motherboard. Tanggal. So pause lang muna natin para hindi mahaba. So ito mga kabuting-ting, nagche-check tayo ng piyesa sa board and na-found out natin kasi ang tingin kong problema nito po pwedeng meron tayong leak or po pwedeng sa BIOS din. Pero nag-check muna ako ng piyesa para malaman natin kung saan nanggagaling yung problema. Ito, pag chinek natin to sa naka-diode mode, 1.1, 1.1 din, halos 1.2. Tapos ito, 1.2 din. Then itong MOSFET na to 0.7. Although medyo mataas siya, pero mababa siya as compare dito sa tatlong mga MOSFET na yan.
yung drain side niya. So tingnan natin kung kapag tinanggal ko tong MOSFET na to, tataas ang reading natin dito. Try natin siyang tanggalin. Pero at the very least, yung logistics mo is local na lang. Manila to whatever place dito. So local na lang siya. Hindi na yung magbiyahe pa siya from Subic o punta na Batangas. It doesn't make sense anymore. So nakukuha nating reading dito is 0.7. Tingnan natin pagka natanggal natin to kung tataas ang reading. So, mga kabayan, ito ang resulta ng independent foreign policy. Ito ang resulta ng hindi pagsilsip sa China. Kasi tinry na natin silipsip sa China ano nangyari? Nga nga. Nga nga. Ganun lang kasimple. So, nag-send ka sa China na wala kang napapala. So, dito, nag-send ka sa Amerika, at least may nakuha kang trend. May nakuha kang railway, bayan, so nag-send ka sa Amerika, walang problema. Tsaka between the two governments, mga kabayan, ito na lang. Anong pipiliin mo? Yung bansa na rumerespeto sa individual rights ng bawat tao? O sa bansa na pumapatay ng kanilang sariling tao? Uhulihin ka na lang because of your freedom of expression. Tigas ha. Samantalang itong isa luto na eh. Oh. Ako, I would rather stick with a country that upholds democratic principles. Ano na ine-export ng China ngayon sa Pilipinas? Palutang-lutang na drugs? Sinabi na natin natin yan sa China daw galing yung drugs. Imagine, Pilipinigin na natin ang sabi, sa China na gagaling yung drugs sa Pilipinas. Grabe, no? So, mga baba, saktong-sakto yung sopla sa Secretary Ibon kay Sara Duterte. Durog eh. Wala talaga siyang sentido humot, mga babayan. O sa mga DDS na nandito, sana nag-iintindihan yun. Alam namin, DDS kayo. Alam namin, mahal mo si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte, kahit si Duterte yun. Pero sana at one point, tubuhan kayo ng moment. Matigas. Ano kasi mga kababayan, hindi ko lang alam, hindi masyadong paulit ko lang. Kapag ikaw ay mag-DDS, tatlong bagay ang nawawala sa iyo. Logic, common sense, at moral. Yan ang nawawala sa iyo. So sana, wala stories. So, yeah. So sana, kahit isa lang. Taas na natin yung ating ano. Wow, ang tigas mga kabutingting. So natanggal na natin siya kabutingting. Medyo matigas lang. Palamigin natin.
Test natin ngayon. Kunin natin yung reading kung tumaas. Hindi nakakalimutan ng Pilipina yan hanggang tinatagot yan. Sino kayo nagsasabi ng totoo? Ayun, tumaas. Nag 1.5. Kanina 0.7, ngayon 1.5. At least may pagbabagong nangyari. Dito sa kabila 1.9. One point one, 1.1, 1.5. So meaning pwedeng may leak na tong MOSFET na yan. Pero wag pa rin tayong pasiguro kasi kailangan natin siyang ma-burn test talaga kung ito lang talaga yung problema natin. So palitan natin siya ng MOSFET. Hanap lang tayo ng MOSFET. So, meron tayong bago rito ng MOSFET. Same din siya ng code. So, palitan natin siya ng bago. Okay. Palitan natin siya ng bago. So parehas siya ng brand 6414. Ng code pala, brand.
So, sana yan lang yung problema natin mga butingting, para di tayo pahirapan ng computer na to. Pray kayo kaagapay sa Diyos ng kapurihan sa panibagong araw na ito. Kumusta na po kayo lahat? Nawa ang kaligtasan at proteksyon ng Diyos ang nararanasan natin sa gitna ng mga hamon ng buhay. Kasama niyo pa rin ako, Pastor Ronald Roderas, para sa programang Hardin ng Panalangin. Inihahatid namin sa inyo mula sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang iyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FTBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. So, kunin ulit natin yung suka. Tingnan natin yung kung nagbago ba. ng GCTV sa Facebook Live at YouTube channel ng DZAS. So yun, 1.5 na. DZAS app. Mataas na reading. Kaya kasi ako dito nag-check. Actually, na-check ko na lahat ng part ng board na to. Kaya ako nag-check dito kasi may umiinit dito ito. Umiinit tong inductor na to. Sobrang init. Ito yung sinasabi ko na hindi mo siya mahawakan. Within 5 seconds, pag ginawakan mo siya bago mag 5 seconds, bibitawan mo dahil sobrang init. So, tinignan ko, nag-check tayo dito. Ito yung nakita natin na may mababang reading na dating 0.5 ngayon is dating 0.7 ngayon is 1.5 na. Almost 1.6. So, try natin siyang ikabit. Assembly natin. So, try natin siya ngayong buhayin. Sana mabuhay. Agapay namin na nasa biyahe pa puntang trabaho. Panginoon, ingatan niyo po sila. Yung iba po sa kanila ay nagmamaneho. Kayo po, Diyos, ang patuloy na magbigay ng proteksyon para sa kanila. Panginoon, ikawan ninyo ang inyong mayamang pagpapala sa bawat isa at ikaw Wi-Fi, kami Panginoon. mouse. Pagbago ito sa aming paglapit sa inyo. Saan yung mouse natin? Isang Panginoon, pinapupuli namin kayo. Pinadakil na namin kayo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Then supply. Nagmamalik ang ardi ng panalangin. Ako po ang Memory, sabitan natin memory. Lalo kapag hiling kay Lord today, i-comment mo na yan sa baba. Masaya kami Linis ko. kagabay sa ardi ng panalangin na inabot niya sa ating kapagpala at mahabang Diyos. Sakali ba na sinabot na ni Lord ang iyong mga kahilingan, yung mga request mo ninyo mula nung nakaraan? Share na rin Kabit natin si SSD. at natin pong ipagpasalamat sa ating Panginoon at encourage din po ang iba Okay. na patuloy na magtiwala sa ating This is it. at para sa Pansit. ating pag-aaral na Press natin yung power button. tayo po ay sama-sama na magbubulay-bulay. Sana goods na siya. Romans chapter 8 verse 1, ang sabi sa mga talatang ito, no condemnation in Christ Jesus. So magdali natin pag-aralan, kagapay ang salita ng Diyos. Ang sabi sa aklat ng Jeremias, kabanata 8, sa mga talata 4-7. Jeremias, akong si Yahweh ang nagsasalita sa aking bayan. Kapag nabuwal ng isang tao,
Kaso wala pa rin. Kung titignan natin kaagapay, una sa talatang Wala pa rin tayong display. bayan kong iniran, bakit kayo lumalayo sa akin? Kung hindi naman nagbabalik, bakit hindi ninyo Wala pa rin tayong display. ang inyong mga Diyos-Diyosan at ayaw ninyong pagbalik sa akin? Bakit lagi niyo akong tinatalikuran? Hindi niyo maiwan Reset muna natin yung CMOS battery. may mas mahalaga sa inyo. Ayaw niyo pagbalik sa akin, ang sabi ng Panginoon. Kagapay, ano ba talaga ang mahalaga sa tao? Pangalawa, sa talatang 6 hanggang 8, naghihintay ako at nakikinig, ngunit walang nagsalita ng katotohanan. Yung walang nagsisi sa kanyang kasalanan. Wala man lamang nagtanong, anong kasalanan ang nagawa ko? Bawat isa ay ginawa ang sariling paibigan, gaya ng kabayong patungo sa digmaan. Nalalaman ng ibong palipat-lipat ng tirahan, ng pagbabago, ng langay-langayan at ng tagang, kung kailan sila dapat lumipat at kung kailan dapat magbalik. Ngunit kayo na aking bayan, hindi ninyo nalalaman ang aking kautusan at dapat ninyong sundin. Paano ninyo nasabing kami matatalino? Nasa amin ang kautusan ni Yahweh. Ang Wala pa rin kautusan display. ang binago ng mga mandarayang eskrita. Sinasabi rito kaagapay na hindi sila marunong kumanin sa kanilang mga kasalanan. Mga hindi marunong magsisi, Wala pa rin display. nagmamataas sa harapan ng Diyos. Pero dire-diretso na yung ano niya. Oh. Ano ang akbak Yung fan. Meron din kasi ko nakita kaninang parang ano eh. Resistor na nilinis ko. Parang blown resistor eh. Tinanggal ko yun dito eh. I mean, hindi ko siya tinanggal. Kinutkot ko yung ano niya. Mamaya papakita ko. Gumagamit ng pangdaraya upang yumaman, pati mga propeta at mga pari ay nandaraya. Bago sa talatang 11, hindi napansin ang kahirapan ng aking bayan. Sabi nila, mayapa ang lahat, kayong wala namang kapayapaan. Wala nang pagmamalasakit lalo na sa bayan ng Diyos. Walang pagmamahal sa gawain ng Panginoon at Wala pa rin. ang kapwa nila tao. Kagapay, ang totoo at tapat na pag-ibig ko ay hindi lang sa loob, nasa labas din. Maraming tao wala nang pakialam sa damdamin ng iba. Yung iba naman, nagsasabing buhay ko ito, hindi dapat pinapakialaman. Tama ka naman dyan, kagapay. Wala naman dapat talaga nakikialam sa buhay ng bawat isa sa atin. Subalit ang Diyos ay maging pakialam. Marapat sa talatang 12, ikinahiya ba nila ang kanilang masasamang gawa? Hindi na sila marunong mahiya. Yun, nabuhay siya. Kanilang mga baba, sabi sa mga talatang ito, kaya nga babagsak sila tulad ng iba. Ito na ang kanilang magiging wakas kapag sila Gumaya ng keyboard. pinarusahan. Ito ang sabi ni Yahweh. Hindi na sila marunong mahiya, sila ay magpapatuloy sa mga masasamang gawa. Mga nagbubulag-bulagan at nagbibinibinihan. At sa talatang 13, lilikurin ko na ang aking bayan sapagkat katulad nila ay punong ubas na walang bunga, o puno ng higos na walang pakinabang, nalantana, pati mga dahon, kaya dapat ng pipila ang bunga ng kanilang ginawa. Mga hindi na nabubunga at hindi na mapakinabangan, kasi may mali sa bunga ng mga tao ito. Kung may mali sa bunga, ibig sabihin, may mali sa pagtatanim. Tandaan po natin, ang bunga ay nakikita yan muna sa lahat sa iyong sarili. Ang mga taong natataniman ng salita ng Diyos at pagmamahal o ang pagmamahal ng Diyos ay nagbubunga sa kanila. Hindi bunga muna. At ang bunga ay makikita mo talagang galing ito sa Diyos sapagkat nagmamanifest. Kaya paano mo malalaman kung ang isang mananampalataya o isang tao ay namunga? Ang
tanong. Una, hindi ito iniliban ang tao. Una, hindi ito iniliban sa pagpapasalamat sa Diyos. Pangalawa, laging maagap na ating ibinibigay yung sarili sa paglilingkod sa tao at sa Diyos. Masipag tumulong sa gawain, masipag tumulong sa kapwa. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? I will take away their harvest. Matutuyo sila. Mas lalo pa silang mawawala. Nagalit ang Diyos sa mga tagpong ito. Sabi ng Panginoon, Umiinit pa rin yung ano yun. lagi mo ako Umiinit pa rin yung ano niya, inductor. gaano mo kakilala ang Diyos? Minsan ginagalang natin ang Diyos sa pagiging mabuti, mapagmahal, provider, unawain sa lahat ng mga mabubuting bagay. Subalit, nakalimutan na natin na ang Diyos ay nagpupulit. Umiinit pa rin yung inductor. Pero nahawakan ko siya. Nahawakan ko siya ngayon. Sa piling natin sobrang kilala natin ang Diyos. Ang maraming tao ay hindi na inoon Papakita ko sa inyo sa ano. ang pagka-Diyos ng Diyos. Gagapay Ito thermal cam natin. Gamitan natin ng thermal cam para makita din natin. Thermal cam, where are you? There you go. There she goes. Ayan mga kabuting-ting, pakikita ko sa inyo ha kung alin yung sobrang umiinit. Ayan kabuting-ting, nakikita nyo yan, yung kulay na yan. Tuturo ko siya ng ituturo ko. So ito yung umiinit ng sobra. Oh yan, isa na ba yun? Ito, tingnan natin. Post ko muna to kasi may tumatawag sa atin. So yun mga kabuting-ting, continue natin tong ating nire-repair na na all-in-one PC. So actually na-test ko na siya, na burn test ko na to kahapon. Nung right after ko siyang mapalitan ng saan ba yun? Right after ko siyang palitan ng MOSFET, hindi siya agad nabuhay. So ginawa ko, tinanggal ko muna yung memory, nilinis ko, kinabit ko ulit. Then yun, nabuhay na siya kahapon. Hanggang hapon tinest ko siya, binurn test ko siya, wala akong na-encounter na problema. Kaninang umaga hanggang ngayon tinetest ko pa rin. So ito na siya ngayon, nagbe-burn test na ako. Kung makikita nyo yung uptime niya is yan o, yung uptime na yan, meron tayong 35 minutes na tinetest yung PC niya. At sinashutdown ko na rin siya, ilang beses ko na siyang sinutdown, binuhay. Kahapon nung tinest ko to, ganun din, burn test din, shutdown, buhay, nabubuhay na siya. Tapos kasi ang
problema dito sa PC na to, kapag matagal hindi nagamit, pag ipa-power on mo, hindi siya agad mabubuhay. So, kahapon, nung after ko siya matest, hanggang nung gabi, nag-stop na ako. Ngayong umaga, pag test ko sa kanya, yan, ganyan na siya, nabuhay na siya, dire-diretso na. So, I think, okay na to, itong PC ng customer natin. I-update ko na lang si tropang technician regarding dito sa repair natin, para masabi niya rin sa kliyente niya na itong computer is fixed na. So, yun lang naman mga kabuting-ting, at yan, kung di pa po kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, just hit the subscribe button. And maraming salamat po sa mga nagsasubscribe, at sa mga hindi pa nakasubscribe, salamat din po. Yun lang po. At again mga kabuting-ting, kung meron po kayong mga gustong ipa-repair ng mga laptop, desktop, computer, cellphone, pwede po kayong mag-message sa ating YouTube channel or ating Facebook page. Yung Facebook page natin is Nabotas Tech Repair din po. Mag-message lang po kayo sa ating YouTube channel or sa ating Facebook page. Ito po ang ating YouTube channel. Ayan, Nabotas Tech Repair. Mag-message lang po kayo dyan kung meron po kayong mga concern. May mga tutorial din naman po ako dyan ng mga basic na repair. May mga tutorial din ako niya sa mga password. Bisitahin nyo lang po yung YouTube channel natin. Ngayon, kung magpaparepair po kayo along Metro Manila, sagot nyo po ang shipping back and forth. At yung payment natin kapag na-repair yung computer is via GCash. So, kapag na-repair natin, settle down nyo muna yung payment. Then, pag nabayaran nyo na, saka ko po ipapadala yung computer nyo, yung gadget nyo, yung laptop nyo. So, same as kung nasa province naman, gamit lang po kayo ng JNT or LBC para po may padala nyo sa atin. Basta sagot nyo po yung shipping back and forth. At with regards po sa halimbawa, for example, meron tayong kailangang bilhin na pyesa. Shoulder nyo po yun, yung pyesa. But kapag meron naman po tayong available na pyesa, hindi ko na po yun sinisingil sa inyo. Kung meron po tayong makikitang donor board at makakakuha tayo doon ng pyesa, free na po yun, wala po yung bayad. Pero kung wala po akong ganong stock at wala rin po ako sa mga donor board ko, sagot nyo po yung pyesa. So yun lang naman po yung aking demand sa inyo. Basta pag may papalitang pyesa at available sa akin, free na yon. Pero pagka hindi, sagot nyo po yun. So yun lang naman po, and maraming salamat po. Have a nice day. God bless po. Bye bye.